na-realize ko na there's a problem when it comes to people wanting to start their own e-commerce business. I wanted to kind of give back to the community. And yung mission namin sa Mod Factory is to empower the next 1 million e-commerce entrepreneurs sa Philippines. Videos that will make you wealthy and debt-free. Makakasama natin ipon out of the week is a 28-year-old businessman mula sa Quezon City. Let's welcome Francisco Cabasag Jr. I'm really so impressed with what you're doing. Tell us muna your background first. So, I'm a 28-year-old entrepreneur po. Actually, I started po talaga sa e-commerce po. Nag-start ako, nagbebenta po kami ng mga appliances. So, marami din po ako mga ibang side hustle. Nag-try din po ako ng t-shirts, iba-ibang mga products, dropshipping, tinry ko rin po siya. Tapos, nung sa e-commerce journey ko po, na-realize ko na there's a problem when it comes to people wanting to start their own e-commerce business. Yeah. Pero wala po kasi silang puhunan. Wala din silang support. So actually, kaya ako po ginawa yung parang print-on-demand business ko na merch-on-demand because of that insight. Grabe. Educate us further yung ano ibig sabihin ng print-on-demand o yung detalye ng konti. Sure. So, yung print-on-demand po, sir, it's a business model kung saan gagawin lang po or ipoproduce lang yung product kapag meron nang nag-order. So, nawawala ng inventory risk and nawawala din yung waste. So, yun po siya. In a nutshell, no, yun po yung concept. Yeah, ito lang para mas maintindihan po natin. Kasi, kunyari, nagluto ka naman sa restaurant, di ba? Nagluto ka na marami, biglang walang kumain. Lahat ng mga linuto mo, hindi mo na pwede i-serve bukas yan. Panis na yan, di ba? So, ganun din po. Sa negosyo kasi, lalo na sa mga damit, sapatos, coffee mugs, and everything. Kasi, kunyari, gumawa ka ng design. Tapos, maraming ginawa mo design. Hindi na pumutok ang design niyan. Wala, nakatenga na yun. Pero, ang print on demand, ang ibig sabihin yan, kung kailangan mo lang, tsaka ka o-order. Diba yung sa restaurant, kung kailangan lang, tsaka lulutuin. Fresh, at the same time, magagandaan, walang wastage. Ganun din siya. Diba? Anong problema ang nasusolve ng print-on-demand business? So I guess I would say yung biggest problem kasi na piniface ng mga taong gusto mag-e-commerce is wala po silang puhunan. Or malaking risk kasi bibili po sila ng inventory. So with print-on-demand, medyo na-flip niya yung script. Kumbaga, makakapag-start ka na ng business, makakapagbenta ka na po without having that inventory. Tapos at the same time, as the print-on-demand provider, kami na rin po yung nag-handle ng fulfillment, ng packaging. So as the entrepreneur, marketing na lang po yung kailangan nyo pong isipin. Okay, sino ang target market mo dito? Sino yung mga hinahanap mo para sa ganitong print-on-demand opportunity? Yung mga taong gusto gumawa ng clothing business, pero wala po silang malaking puhunan. So, ang ibig sabihin yan, kung creative ka, may mga design ka na gusto. Yes po. Pero wala kang pera. Wala kang pera. Oo, number one. Kasi FYI, no, just to give you a perspective, kung kailangan mo pumasok sa ganitong negosyo, alam mo, I don't encourage really people to get into this business. Papaliwanag ko bakit. Number one, meron kang unang design, di ba? Isa. Tapos, di lang in design ang problema. Kailangan po may sizes yan. May small, medium, large, extra large. So, lahat gagawa mo yan o order ka. Hindi naman pwede isa-isa lang. May MOQ yan, minimum order quantity. Siguro, tigwa 1 dozen or 2 dozen. Number 2, may color yan. May red, black, and white. So, ibig sabihin, times 3 mo lahat yun. Diba? That's fun design. Kung dalawang design, times 2 mo yun. In other words, crazy yan. Pero ang print on demand, kung ano lang in order. Yes, yun ang po yung gagawin. Wow. Kung kunyari, ang kailangan ko lang, may umorder sa akin, 2 large, 2 medium for the day, yes, yun ang gagawin. Yes, yun ang po yung gagawin. Correct. And at the same time, ang kagandahan doon, hindi ako maglalabas ng puhunan. Tama? So for us, meron lang po kaming membership fee. Kasi po yung price po namin, ginagawa po namin siyang competitive sa market. Pero yung membership fee po namin is around 7,000 to 10,000 per year na po yun. For 1 year? 1 year na po. Para ka lang nag-hire ng tao. Correct. Ang kagandahan din sa print on demand, kunyari, ako yung naging client mo, may brand ako, may design ako, hindi ko kailangan na mag-hire ng tao, di ba? Yes po. Pasweldo. Yung packing, yung pag-pack, yung pag-ship po, hindi na po kailangan mag-hire. Kasama na yun sa 7 to 10,000 yun. Opo. Per year. Per year. Okay, so, ridiculous yan ha. Kasi, honestly, kung ikaw lang magpapak, ikaw mag-ship, magkano naman yung cost mo kung mag-hire ka pa ng tao, di ba? So, una, nakakatipid ka na sa mismong puhunan. Number 2, labor. Labor, opo. Hindi ka pa bibili ng printer, hindi ka pa bibili ng machine, hindi ka bibili ng silk screen. Correct po, tama. Heat press, wala ka ng problema doon. This is really amazing. So, right now, ano naman pwedeng pagkakitaan? Kunyari, ako, gusto kong pumasok, meron ako magagandang design. Yes po. Ang recommend po talaga namin is magsimula ng through e-commerce po. Kasi
kasi yun po yung easiest way. Ang malaking advantage din po dito is kahit meron ka lang mga mock-ups, pwede niyo po ilagay sa website niyo. Tapos pag meron na pong bumili, tsaka lang po namin siya gagawin. So, as easy as building your own website, which is natutulungan na rin po namin kayo through our parang service providers. So, yun po I think yung best opportunity na pwedeng i-take advantage ng mga tao ngayon. Let's put numbers. Magkano ang magiging cost ko, kunyari, per t-shirt? Sige, pwede natin pakita itong t-shirt. Ito, kunyari ngayon, may t-shirt na to. Team Positive Inc. Ayan. Oo, di ba? Team Positive Inc. So, magkano ang magiging cost ko kung pag nagpa-print ako sa inyo ng ganyan? So, yung itong premium po namin, 100% cotton po siya. It's 320. Kasama na po yung printing, yung t-shirt, pati yung packing, ano po yung packaging, and then pati yung pag-ship out po. Meron din po kaming basic, which is 60% cotton, 40% polyester naman po. That's 230 pesos naman. So, Cost yun. yun po yung ibabayad po sa amin. Oo. Kunyari, sa 230 pesos na lang tayo, magkano ang pwede kong ibenta naman doon? So, ang suggest po namin, pag 230, pwede niyo pong ibenta ng 500 o 499. Yung 320 naman po, meron kaming client na binibenta po nila for 700 to 800. Tapos actually, share ko lang po Sir Chinky, meron kami isang client na within a week, parang 500,000 na po yung kinita nila. Ha? Through print on demand lang. Paano nangyari yun? Meron po kasi sila magandang designs, tapos nag-run na din po sila ng mga Facebook ads, ng mga paid ads. Tapos at the same time, pwede lang sila mag-launch ng iba-iba pong designs hanggang may bumili. So parang yun yung naging strategy po nila. Wow. Parang naging interesado ako ha. O hindi ito ay maganda kunyari for content creators, may mga followers, influencers pwede rin. Meron ka bang example ng mga content creators? So actually, sikat po siya na band, medyo matagal na. Tapos yun po, gumawa po sila ng merch line nila through us. Kasi nag-try na po ko sila before na mag-merch. Pero yun nga, naging problema po nila yung pag-fulfill. Grabe, sakit sa ulo yan. Opo. So yung nag-partner up po sila with us, ang galing, parang 1 month pa lang, 6 figures na po agad yung kinikita nila. Tapos tuloy-tuloy po sila. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, opo. So ang ginagawa nila, nag-iisip lang sila ng design? Opo, design lang, tapos post. Grabe. So ang parang sistema, gawa ka ng design, post ka, pagkatapos, yun na, ikaw na yung magpapack, ikaw na yung magpiprint, ikaw na magsiship, ikaw na yung lahat. Yes po, basic kami na lahat ng back-end. O pero ang question ko lang, paano ko makukuha? Kanino sila magbabayad? Usually po, either non-cash on delivery or cash on delivery. Kapag cash on delivery po, dumadaan pa sa amin, tapos disassign kami ng payouts every week. Ang nagre-reimburse ka rin? Reimburse kami. Pero pag non-COD naman, so pare through credit card or through GCash, yung client po namin yung nag-receive na ng money, tapos nag-charge lang po kami ng invoice at the end of the week. So, para mangongolekta kayo? Opo. Wow! So, grabe tong business model na ito, guys. Shout out sa mga taong gustong magnegosyo pero creative. Diba? Kunyari, bata pa. Creative kasi yung mga bata, may mga design sila eh. Siguro ano yung pinaka-successful na project na isang normal na tao na nagpagawa sa inyo? So, actually, last year, meron kaming isang brand na nag-try sila mag-clothing brand. Pero dahil nga sa inventory problem, hindi sila naging successful. So, nag-partner up sila with us. Tapos, within 1 or 2 months, parang 700K na po yung kinikita nila monthly. 700,000? Opo. Para streetwear brand. Streetwear brand po sila. Wow, grabe naman. Ang sabi ko, sana all. Hindi, honestly, ito the reality. Marami po kasi nagtatanong sa akin, like for example, itong Ching Plus, itong Ching Plus, o itong Iponaryo. Maraming nagtatanong sa akin, may t-shirt ba? Alam mo, gusto ko sana kaso lang ayaw ko ng sakit ng ulo. Alam ko yung problema dun. Kasi nga, yung father ko galing sa garments, tapos may mga kaibigan ako na nag-umpisa na ganitong, may lokohan nga kami mga kaiponaryo. Kung galit ka sa kaibigan mo, pag umpisa mo sila ng t-shirt business. Hindi kasi habang lumalaki yung negosyo mo, wala kang pera. Yes po. Lahat ng pera mo makikita mo sa inventaryo. Correct. Pero yun nga, the print on demand, actually usong-uso to sa Amerika. So sana nakakuha tong konsepto na ito. So actually, dati po kasi nag-try din po ako mag-clothing business. So nagpo-post ako sa Facebook groups, tinatry ko ibenta. Nung time na yun, pre-order basis pa po. Wala pa kasing print on demand. So nakita ko nga yung problem with yung minimum order quantities. Parang papagawa ka pa lang 1 or 2 designs. Aabutin ka na ng 50 to 100 pieces yung kailangan mong i-store. Tapos huhulaan pa yung sizes, yung colors. Oo. Parang I think compute ko dati, magsisimula ka pa lang 50K to 100K just a good chance. So nag-research po ako ano ba yung mga business models sa ibang bansa, sa US, sa Europe, sa China. And then dun ko nga po na-discover yung print on demand. Tapos nung nakita ko yung opportunity na yun, na-realize ko, maganda to idalhin sa Philippines eh. Kasi sa Philippines po, maraming gusto maging entrepreneur, pero wala naman pong puhunan para makapagsimula. So parang ganun po pumasok yung idea. So again, ulitin natin mga kapatid, ang pros nito, number 1, hindi malaki ang puhunan. Number 2, wala kang tinatawag na MOQ, minimum order quantity. Number 3, hindi ka maiipitan ng stocks. Number 4, pwede ka mag-trial and error. Diba?
ba? Try ka lang, isang design, dalawang design. Ang kagandahan nito, magpapaprint ka lang pagka may benta na. Pero syempre naman, may mga disadvantages dito sa ganitong negosyo. Ano naman yung cons ng print on demand? Any business, kailangan talaga masipag ka. Mm. So, ang pinaka-factor po dito is kailangan mag-release po ng new designs. Oo. Madalas, kasi parang testing po yan eh. Every new design na i-release is another chance na may bebenta. Pero ngayon naman po, Sir Chinky, with yung mga artificial intelligence tool, Grabe. mabilis na rin po kahit na wala ka pong talent masyado sa design, kaya na rin po makagawa. Galing talaga. Ay nako. Again, kung para sa isang tao na nanonood ngayon, na walang ka-idea, paano sila mag-i-start sa ganito? Ang best of course is pwede punta sa website namin, modfactory.co. Tapos, meron po kasi kaming membership eh. So, yung membership po na yun is para po sure kami na willing ka talaga to do this business. Kumbaga, hindi ito yung para fly-by-night lang na client to. So, once na-secure na po yung membership, ang first, meron din po kaming parang online course, mga YouTube videos na sinesend kung saan tinuturo po namin yung step-by-step procedure sa pag-setup ng Shopify store, Shopee store, TikTok shop, paano pag-run ng Facebook ads. Aralin lang muna yun, and then is-set up yung store, and then pwede na po sila mag-marketing or mag-run ng Facebook ads, mag-TikTok shop, or mag-affiliates din pwede rin. So in other words, tutulungan mo talaga, tutulungan nyo sila from start to finish. Yes. Even education, kahit na wala silang alam. Kung magbabayad ka sa mga training seminars, normally sa labas, mga magkano ang babayaran mo to learn all of these things? Honestly, parang based sa mga coaches na nakita, parang minsan 30 to 50,000. Online course pa lang po yun. Pero ang kagandahan with your company, again, what's the name of your company? Merch on Demand or Mod Factory po. Merch on Demand or Mod Factory, magkano ang babayaran nila for 1 year? 10,000 po for 1 year. Kasama na lahat yung training, kasama na lahat. Kasama na po. And may 1 year license ka na umorder sa'yo. Yes, that's Sobra kayong lugi. as much as possible kasi we're trying to help yung mga entrepreneurs na makapagsimula po kasi. So, tinatry po namin mag-innovate, pinupush po namin yung sarili namin para makatulong po talaga sa mga gusto mag-entrepreneur. So, sa 10,000 pesos, pwede ka na mag-start. Yes po. Amazing talaga. Let's talk about naman, ano yung pwede mong gawin para makatulong sa mga mamamayang Pilipino na ngayon na nakikinig at nanonood na meron silang idea pero hindi nila alam kung ano gagawin nila. Like for example, teacher ako or let's say athlete ako, may mga following ako sa social media, ano pwede nilang gawin? First is matuto muna kung paano gumagana yung business kasi yung print on demand medyo ano po siya eh. Parang may complexity po. So, pwede niyo po kami i-follow sa YouTube, Mod Factory. Nag-release din po kami ng mga educational content. Nagtuturo kami how to start, how to scale, how to grow your business. I guess, first step talaga is education po eh. Yun talaga po yung nakikita kong first step. Aralin muna yung content and then, tsaka po i-set up yung designs, yung store, and then mag-run po ng ads. Wow. So, grabe to Pagka tumatakbo na yung negosyo, ano yung potential income naman per day ang pwedeng kitain? Meron kaming clients na kumikita ng around 300k to 500k per month. So, around 10k per day. So, ilan na mga kliyente nyo na active right So, now? right now, we're empowering over 200 plus na mga clothing entrepreneurs. Wow! You call them clothing Entrepreneurs. Galing. Oo, sobrang excited ako sa idea na yun. Alam mo, kagandahan kasi win-win to mga kapatid. Win kasi, number one, for, syempre, your clients, yung target market mo, na magkakaroon sila ng parang brand mo. Number two, win yan para ikaw brand owner ka. Lalo na shout out sa mga content creators dyan na naghahanap, paano kaya ako magmo-monetize? Eto na yung sagot. Kunyari, marami kang followers, millions or hundreds of thousands, kahit konti lang. Kahit na bumili lang, yung kahit na 10% lang o 5% lang, alaki na yan eh. Diba? And then win din also para sa mode. Parang isa-serve nila. Diba? Wala kang problema. Ang question ko ngayon is this, nakakaipon ka na ba? Yes, Jose. For sure. Definitely. Isa po ang iponaryo. Hindi. Before ba, employed ka ba? Or talagang business ka na from the start? So, before po, employed ako sa startup po. Sa e-commerce din. So, nung nag-pandemic, doon po namin na-realize ng mga friends ko na laki po ng opportunity sa e-commerce. Nung pandemic, nag-pivot kayo? From corporate, doon na po ako nag-jump ship into the entrepreneurship. Kasi, during that time, yes, parang lahat online eh. So, kumbaga, e-commerce talaga po was booming. So, kung ano-anong products yung binibenta namin nun, appliances, mga nakita sa Shopee, until doon na nga kami nag-decide sa mga clothing and print on demand. Yung during the time na nag-e-commerce, ang ibig sabihin ng e-commerce, buying and purchasing of products online. You buy low, sell high, pero online. Ang kagandahan kasi sa e-commerce business kasi wala kang pwesto. That's number one. Wala kang upa. Number two, open ang shop mo ng 24/7. Hindi katulad ng physical shop. Right? Ano yung experience nyo nung kayo ay nag-e-commerce, yung first income nyo? Yung smallest saka biggest? Oo. Actually, grabe yung adventure po sa e-commerce. Naalala ko po, yung time po kasi na to, nagbebenta kami ng appliances. Dami bumibili ng mga air fryers, dami bumibili ng mga stand mixer.
Naalala ko, yung parang 7-7, yung one day, parang 1 million agad yung sales. So, first time ko lang na-experience yung ganun. Talagang nakakatawa po talaga. Wow, that's amazing. So, yan din ang opportunity na pwede nyo ibigay ngayon sa Mode. Yes po. So, actually, parang dahil naging entrepreneur ako with the e-commerce lifestyle, I wanted to kind of give back to the community. Paano ba ako makakatulong sa mga ibang tao para maging entrepreneurs din sila sa e-commerce space? Grabe. Ano mo papapayo naman sa mga taong na nangangarap na magsimula ng sariling business? I guess in terms of payo, I would say it's a constant game of learning. Parang the way I see entrepreneurship, it's all about learning and experimenting. Hanapin mo kung ano yung gumagana, testing mo kung ano yung hindi. And then, laging try to learn from everybody, from mentors, from friends, from colleagues. So, actually, share ko lang po, parang yung mentor ko po si Sir Steve C. sa e-commerce ko po siya. So, honestly, I've learned a lot from him. Na-inspired din po ako. Kaya, sobrang inspired ako magturo sa mga tao about e-commerce entrepreneurship because of him doon. So, kahit sa Ateneo po, nagtuturo din ako ng e-commerce. Wow, that's really exciting. You're empowering also others. So, ito naman, paano nabago ang buhay mo from employment to entrepreneurship? So actually, ang biggest turning point po para sa akin kasi honestly was when my father passed away 3 years ago. Oh. So parang dami kong na-realize eh. Ano? Well, first for one, naging mas grateful ako to the people around me, to my family. And I guess ang na-realize ko din na life is short. And kailangan ko na i-take tong opportunity na to na maging entrepreneur, na mag full-time na. Kasi that's what my father wanted din for me na maging entrepreneur, na maging businessman. Negosyante rin ba si Papa? Yes po. Anong business niya? Mga electronics. Oh. Sa Quiapo, ganun. Yung parang may traditional ano siya. Opo, traditional Phil-Chai entrepreneur. So, in other words, bantay tindahan ka rin. No summer na ako po. Grabe. Mga bantay tindahan. So, because of that inspiration. Yes. Wow. Really amazing. So, right now, I would like to encourage you for people na interesado to get in touch with your business. How can they get in touch with you to get started? So, meron po kaming Facebook page. So, Mod Factory. So, MOD Factory. And meron din po kaming website na modfactory.co. Tapos actually, sir, for the viewers, meron po kaming special discount code na Chink Positive for 20% off sa membership fee namin. So, yung 20,000 magiging 8,000 na lang? Yes po. Okay, guys. So, ito, take opportunity na. Take opportunity. This is ridiculous, ha? Ridiculous in the sense na in any business that you want to start, you need puhunan pa rin. Pero ito, ang puhunan mo for 1 year is 8,000 pesos. So, lumalabas lang siya na almost 600 plus pesos per month. Yes. Tapos, gagawa ka na ng design. O, ito na lang, FYI. Ang pinaka-lowest cost mo kasi na t-shirt is nasa 150 pesos. O, ganito na lang, kapatid. 150, benta mo 300. So, bumenta ka ng 4 na piraso. 4 na piraso, probably 1 day or 1 week. Bawi mo na yung puhunan mo sa first month pa lang. Diba? As a first sale mo pa lang. Pagkatapos, yung susunod na benta mo for the month, kita ka na. Kaya shout out sa mga nanay dyan, sa mga content creators dyan, sa mga coaches dyan, lahat. Kung ano, I think this is a good opportunity. And kaya nga, mga kaipunaryo, abangan nyo na rin ng merch ko. Matutupad na rin pa. Hindi kasi honestly, ayaw ko talagang pumasok sa ganitong negosyo. Because sakit talaga ng ulo. But thank you for really opening this great idea. You make people life easier. Yes po, that's the goal. Yeah. So ano pang pangarap mo for this business opportunity of yours? So actually, yung parang pinaka-goal namin and yung mission namin sa Mod Factory is to empower the next 1 million e-commerce entrepreneurs sa Philippines. Kasi ang goal namin talaga is to become the gateway to e-commerce entrepreneurship. Oo. Ang tawag mo doon yung mga ano? Clothing entrepreneurs. Yes, clothing entrepreneurs. So guys, kung gusto niya talaga mag-start ng clothing business, pero yan ang problema nyo, I think this will be a good opportunity for you to look at it. Thank you very much. I'm really so encouraged. Palakpakan naman natin. Meron ka bang gustong batiin? I guess batiin ko lang yung family ko and my friends. My mom especially, alam ko she's at home. Baka ano pa, nagpapahinga pa.